there's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Ito, Goosebump Top 5. Sobrang dami nanonood dito. Trending din to sa FB. Trending dito sa TikTok. Ang lupit kasi ito eh. Nakakatawa talaga yung mga video niya. Kaya subscribe nyo si Goosebump Top 5. Ang pamagat nito ay hindi tao ang nakita sa side mirror niya. Multong nagbabalat kayo pala bilang idol niya. Puta, interesting yung title ah. So huwag natin patagalin, tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Eto na. Haunted Pub. Ang mag-asawang Alcock, owner and chef sa Long Ano? Alcock? Ang mag-asawang Alcock. Arms Pub. Ang mag-asawang Alcock, owner and chef sa Long Arms Pub sa Wiltshire, UK. Sila ay nagsiserve ng mga specialty food at presko at organic ang ginagamit nilang ingredients dito. Nabigyan pa nga sila ng recognition ng Michelin dahil sa quality ng mga pagkain na hinahanda nila. However, kilala din ang pub dahil sa mga supernatural events dito na mostly nagpaparamdam sa bar nila. Feeling ko yung bar nila underground or basement. Isang beses, habang ini-entertain ng bartender ang isa sa mga patron nila, ito ang nangyari. Oh. Uy, ba't nabasag yung bigla? Wala namang umaano. For some reason, they were talking about the ghost in the pub. Paglakad ng babae sa kanan, makikita mo ang isang baso sa bottom shelf na walang ano-ano, bigla na lang pumutok Uy, gagi. Legit to. ang baso. Hindi ito gumalaw o kahit ano. It just exploded on its own. Boom. Dahil sa nangyari ay napatulala na lang Gagi. Yan yung yung mga maniniwala ka na totoo yung multo eh. ang babae. Nakakatuwa lang din ang reaction ng matandang lalaking nasa bar dahil matapos ng mangyari. Ginaya pa niya ang tunog ng The Twilight Zone. Oh, ang nangyari shit. kaya sa baso ay babala ng multo sa kanila na wag na siyang pag-usapan? Or is it something else? Ikaw na ang humusga. Sige, sabihin nyo sa akin, comment nyo sa baba, paano nabasag yan? Basta-basta. Siguro kung merong babato, babasag yan. Kung merong babato, yun lang yung dahilan na naiisip ko na mababasag yan. May tumamang bagay sa kanya, kaya siya nabasag. Ngayon, sa init naman siguro hindi mo mabasag yan. Kasi basag talaga eh. Oh. Yun lang yung isa ha, na naiisip ko, kaya yan mababasag. Kasi ang linaw-linaw, bigla na lang sumabog. So baka may batos? Hindi ko alam. Pag-usapan? Or Ito yung mga bagay na mahirap i-explain. is it something else? At halatang-halata naman na hindi scripted, di ba? Ikaw na Reaction pa lang, tsaka sa pangyayari, sa sitwasyon, hindi siya scripted. ang humusga. The Ang ina, creepy. Witch's Doll. Isang ama ang nabahala nang madatnan niya ang mag-ina niyang takot na takot matapos niyang makauwi galing sa kanyang trabaho. Ang videong ito ay galing sa account ni Bexman Garcia. Siya ay nag-alala dahil ang Oh my laruang God. manika ng anak niya tila merong kakaiba dito. Ito I hate manika. ang kanilang kwento. Banda, acabo de llegar, miren, está espantada mi niña. Porque escuchen, miren, acabo de llegar, vean, acabo de llegar de trabajar, banda. Y vean, escuchen. Ve para allá, mi amor, ve para allá, mi amor. Vean, Kasi naman, ang dumi ng lugar eh. vean. Uy, natunog. Y aquí es donde les digo que están los jeroglíficos, miren, los pentagramas, no son los pentagramas, perdónenme, es que me equivoqué. Miren. Ang ingay ng manika, nakakainis. Y ya no tienes lo que les digo, ya es puro. Miren, aquí está mi esposa porque también se espantó. Vean.
Pag-uwi ni Bexman galing trabaho, takot siyang sinalubong ng kanyang mag-ina. May maririnig kang tinig na nanggagaling sa malayo. Nang puntahan niya ang kwarto sa dulo, natagpuan niya ang manika sa sahig at ito ay tumutunog ng mag-isa. Ipinakita din niya na puno ng pentagram ang kwarto. Nang pulutin niya ang manika, luma na at puro dumi na ito, na lalong nagbibigay ng kilabot sa itsura nito. Noong sumunod na umaga, nagising na lang sila sa parehong ingay. Wala, haunted yung Banda, manika. Vean, ahorita estaba aquí, banda, tranquilamente, así que yo pensaba ahorita no estar subiendo nada, pero vean, para que vean que no es chiste, tranquila, mi amor, no pasa nada, ve allá con mamá. Ay, no voy a ver. No. Vean. Gago, tumutunog na naman yung manika. Pagtayo niya, pinuntahan niyang muli ang manika. Ito ay sira-sira na. Dito mo mapapansin na hindi pala ito de battery. Dahil kung titignan, puro bulak ang laman nito. Oh my God. Ngunit ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang nakunan niyang huling pagtunog ng manika. Banda, la verdad yo ya no quería subir contenido de lo que me estaba pasando porque he tenido muy malos comentarios, pero vean, güey, vean. Ang ligalig ng manika, nakakasar ba tayo pa nila itapon? ¿Qué pido? Oy, gumagalaw. ¡Ay! Gumagalaw yung manika. Katulad ng nauna, nagising siya sa ingay ng manika. Nung una, wala namang paggalaw na ginagawa ito. Pero sa pagkakataong to, nang itutok niya ang camera dito, makikita mo ang manika na tila nakatayo at nakalutang pa. Ito ay unti-unting umiikot papunta sa kanya bago ito bumagsak sa sahig. Ramdam mo ang kaba niya dahil sa lalim ng paghinga niya. Dahil sa nasaksihan niya ay hindi na nga niya nilapitan pa ang manika. Ito ba ay kontrolado ng masamang espiritu na tinatarget ang pamilya nila? O maaring ito ay gawa-gawa lamang? Ngunit bukod dito, Hindi ba nakasabit? Hindi ba nakatali? ang pamilya nila? O maaring ito Kasi kung nakatali ito, dapat nakita natin malamang sa damit nakatali yan eh. Dapat kitang-kita mo yan na may nakausbong dun sa damit niya, di ba? Wala naman eh. ay gawa-gawa lamang. Ngunit bukod dito, ang isa ko pang ikinababahala ay ang health at welfare ng pamilya sa sitwasyon na kinalalagyan nila. Kasi ang dumi, di ba? Hopefully okay lang sila at sana mapabuti din ang kalagayan nila. Saka ang dumi ng lugar. From the monument. In this short video, isang lalaki ang naglalakad sa temple malapit sa isang shrine o monumento sa Japan nang makarinig siya ng kakaibang ingay na nanggagaling doon. Curious, nilapitan niya ang monument and as he inspects the place, ito ang nangyari. Ay, gagong creepy. Pakinggan nyo ha, kung naka-headset kayo, mas rinig nyo. Walang tao. Yay! Ay, pucha! Nakita nyo yun? Nakita nyo? Wala, takbo na. Gabing-gabi kasi ba't napunta ka dyan eh? Nakikutan niya ang monumento. Sa simula, wala naman siyang nakikita na kahit sino doon. Pero strangely, mas lumalakas ang humming sound. As if someone is reciting a chant. Pagkatapos noon, nakita niya ang black hooded figure na nakatalikod sa kanya. Dahil dito, he got startled. Pero nang maibalik niya ang composure niya,
bigla na lang din nawala ang black. Pero Tingnan nang natin. maibalik niya ang composure niya, bigla na lang din nawala Arnold, black hooded figure na nakatalikod sa Ayun, no? Oo. Hindi tao yan. Parang naka-hoodie. kanya. Ay, hindi, nakaharap sa kanya eh. Dahil dito, he got startled. Pero nang maibalik niya ang composure niya, bigla na lang din nawala ang black hooded figure na nakatayo sa gilid ng monumento. At kasabay ng pagkawala ng figura, ay sabay din naglaho ang ingay na naririnig niya. Chinek niya pang muli ang paligid ng monumento pero wala siyang nakita. Eto kaya ang kaluluwa ng taong nakalibing sa shrine o monumento na yon, kaya nagpapakita ito sa kanya? Ganun pa man, ano ang masasabi mo sa nangyari sa kanya? Ikaw na ang magpasya. Mga ka-goosebumps, Mike Creepy nun, no? Kasi gabing-gabi na doon ka sa taas eh. commercial muna Taas yun eh, parang monumento sa taas yun. tayo. Sana ay masuportahan niyo ang isa kong channel na Amang Ilaw Tales, Tagalog Horror Stories. Amang Ilaw Tel, subscribe nyo. Ito yung isang channel ni The Goosebumps Top 5. Malupit din mga story nito. Ito ay puno ng mga nakakatakot na kwento na sigurado akong kagigiliwan din ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. At kung nais mong ibahagi ang iyong kwento dito, maaari mong i-email ito sa goosebumpstopstories@gmail.com. Minsan i-react natin, makikita na isang story niya. O paano? Kita-kita tayo sa kabilang channel at tiyak nakikilabutan ka din sa mga kwento dito. Tuloy-tuloy ang takutan. Pet activities. Pet activities. Isang couple sa Amerika ang gumawa ng isang channel dedicated para sa aso nila. Ganun na lang ang pagmamahal nila sa asong ito na may pangalang Bingo at nagpo-post lang sila ng mga random stuff paukol dito, katulad ng pamamasyal nila at iba pa. Ganun pa man, may 2 video si Bingo kung saan masasabi mong may entity na naka-attach sa kanya Nako. dahil may mga nagaganap sa bahay na nakasentro sa aso. Uy, yun yun. Nakita niyo yung phone? Bigla na lang umurong kusa. Phone yan, mahirap, hindi yan dudulas. Sa unang video na to, nasa sala lang si Bingo kasama ang fur parents niya. As soon as Bingo looked up, 2 bagay ang nangyari. Ano? Ang una ay ang pagkahulog ng cellphone na nakapatong sa armrest ng couch. At ang pangalawa, makikita mo din na nahulog ang isa pang itim na bagay na nasa likod ng headphones. These things happened simultaneously. At kung sino o anuman ang may gawa nun ay nakikita ni Bingo. Ang galing. Although you may think na coincidence lang ang nangyari, but in this next clip, you would think otherwise. May isa pa. Oy! Sino magsasabi na scripted? Tinuruan yung aso? Tignan yung reaction ng aso Out of nowhere. Ang linaw ng camera Naka-colored pa yan. Oh. Bigla-bigla, no? Oh. Dito makikita mong kasama lang muli ni Bingo ang fur parents niya habang abala silang nakatitig sa screen ng cellphone nila. Si Bingo naman ay tahimik lang na nagpapahinga sa sahig. Nung sandaling yun, dahan-dahan dumulas ang katawan ng aso pa kanan na may parang humatak sa kanya. Ay, oo Sa nga, no? nadulas ang katawan ng aso Ay, may humatak nga sa kanya. Tingnan niyo, gumalaw. sa sahig. Nung sandaling yun, dahan-dahan dumulas ang katawan ng aso pa tapos kanan umiyak. na may parang humatak sa kanya. Sa nangyari, makikita mo ang pagkagulat sa kanya. To seek comfort sa naganap, agad-agad na pumanik ang aso sa sofa kasama ang mga fur parents niya. Napatalon talaga no? Napatalon sa takot Normal ang response ni Bingo para sa asong natatakot. So, naniniwala ka bang may espiritong naka-attach sa aso? Luckily, after neto, wala nang iba pang hindi maipaliwanag na bagay ang nangyari kay Bingo. Scripted, binayaran yung aso. Pero hindi, legit yun. Hindi nyo kayang paartihin yung aso na gano'n. Side mirror. Ang
video na ito ay galing kay Martin. Siya ay isang music enthusiast at makikita mo naman ito sa page niya na puro tungkol sa music ang pinapost niya. Ngunit sa lahat ng mga artist na iniidolo niya, makikita mong katangi-tangi ang paghanga niya kay Hector Lavoe, Puerto Rican singer noong 70s. Ngunit ito ay pumanaw na mahigit 30 taon na ang nakalipas. Sa sobrang paghanga niya dito ay pinakikinggan ni Martin ang musika nito araw man o gabi, sa bahay man o tuwing siya ay nagmamaneho. Isang araw, habang siya ay nasa labas, isang litrato ang nakunan niya na labis niyang ikinatuwa. Ang sabi niya habang nagmamaneho siya, may napansin siya sa side mirror niya at sa gawing likod niya. Makikita mo ang mukha na nakangiti sa kanya. Malinaw ang detalye ng mukha. Makikita mo ang ilong at bibig nito. Ganon din ang parang salamin sa mga mata nito. Pero sa kanya, ito nga daw ay ang espiritu ng favorite artist niya na si Hector. Makikita mo ang resemblance nito sa actual photo ng yumaong artist. Pero hindi lang yan ang nakunan niya. Dahil matapos ang ilang araw, muli niyang nakita ang imahe ng lalaki sa Alang, creepy. Kita nyo ba? likod niya. At ito ang na-videohan niya. Ayun. Ay. Katulad ng nalitratuhan niya, makikita mo ang parehong mukha na lumabas sa likod niya mula sa side mirror. Pero this Lagi ang creepy ng mukha. time, mas defined ang features nito. Ito Umaano yan ha, umaandar yan. Mahirap i-edit yan. ay nakangiting nakatitig sa kanya habang nagmamaneho siya. Hindi mo nga maikakaila na meron itong similarities kay Hector Lavoe. Although nakangiti ang mukha, pero hindi mo maikakaila na may pagka-sinister ang itsura nito. Ang sabi ng mga nakapanood ng video ay ibenta na niya o hindi kaya ipabless niya ang kotse niya. Dahil ang mukha na nakikita niya ay hindi sa idolo niya. Ito ay kagagawan ng demonyo na Puta ka, dinidisguise nilabutan ang ako. sarili nito bilang ang favorite. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako nanonood ng mga horror movie. Kasi ganito yung makikita Ito na. ay Ganito yung lagi nakikita natin sa mga horror movie. Yung ganyang kapangit, ganyang nakakatakot. Yan yung ano, diyan ka babangungutin eh. Pag nakikita mo yung mga gantong, mga gantong image, diyan ka babangungutin eh. Diyan ako hindi makatulog sa mga ganyan nakikita ko. Kahit movie yan, kahit na alam ko scripted movie nga eh. Yan ang ayoko, kaya isa yan sa dahilan hindi ako nanonood ng horror movie. Nakikita ko yung mga multo na ganyan. Gagawan ng demonyo na dinidisguise ang sarili nito bilang ang favorite artist niya para linlangin at kalaunan ay maging vulnerable siya sa kapangyarihan nito. Ikaw ka Goosebumps, ano sa tingin mo ang na-videohan ni Martin? Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na din ang bahalang humusga. Medyo bitin. Umpisahan pa natin yung isa. So ito ay Pinay CEO and affiliate. So Pinay CEO and affiliate. Minulto sa rooftop habang nagpipintura. Try natin to. Dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong The Wendigo. In this particular night, galing si Tammy sa bahay ng kapatid niya at medyo late na din nang makauwi siya sa kanila. Mag-aalas 9 na ng gabi nang makapag-park siya at pagbaba niya sa kotse. Isang event ang nasaksihan niya. Narinig niya ang isang friendly voice saying hello ng taong nasa park na nasa mismong harapan ng bahay niya. Matapos nun, eto ang nangyari. Puta aso. Ano yun? Ba't tumayo? Ano yun? Lumalakad? Ayun. O, tao to, di ba? O, tao.
Gumapang, gago. As she parks her Naging unggoy. car, makikita mo sa CCTV ang taong papalapit sa kanya mula sa parke at kinausap pa nga siya nito. Sa simula pa lang makikita mo nang gumagapang ang babae gamit ang kanyang mga kamay at paa at bahagya itang tumayo para mag-hello kay Tammy. Matapos noon muli siyang gumapang papunta sa shed na napaka-natural ng kilos nito. Oo nga, oh. Hanggang sa makaalis ito ay paulit-ulit itong naglalakad at gumagapang. Ang sabi ng ilang mga nakapanood, ito nga daw ay ang Wendigo. Para naman sa iba, ito daw ay babae lang na nagpa-practice ng quadrobics. Ito ay nauusong full body Meron palang ganun. fitness kung saan ginagaya mo ang kilos ng hayop. Ang weird Kahit naman yan. naman siguro sino matatakot kung may makikita Kagi, ang weird. Di ba AI to? kang ganyang maglakad, lalo na sa gabi. Pero ano sa tingin nyo? Wendigo o quadrobics? Ikaw na ang magpasya. Ang weird naman, no? Utter silence. Ang lalaking ito sa page niya sa The Apex Inconvenience. Ang sabi niya mas gusto niyang mag-exercise sa nature kesa magpunta sa gym. In his channel, marami siyang pinapakitang video kung saan nag-exercise madalas sa Naisip ko na rin to eh. Yung kaya di ko kaya eh. Si Sir Teng, alam ko naisip niya to. At tayo, nabubugbang tayo sa mga nakakatakot. Siya nag-exercise naman sa mga nakakatakot. Yan. Wala siyang pinipiling oras. Sa umaga man o sa gabi, Oo. tuloy ang workout niya. Isang beses, habang kinukumpleto niya ang push-ups niya sa gitna ng kakahuyan sa gabi, tila biglang tumigil ang daloy ng oras nang bigla na lang tumahimik sa paligid niya. Panoorin. Patay ka. Diyan ka ba naman mag-exercise? Baka bear? Sa simula, maririnig mo pa ang ingay ng mga kuliglig sa paligid niya nang bigla na lang huminto ang lahat. Matapos noon ay may maririnig kang footsteps na papalapit sa kanya. Kaya ang ginawa niya para takutin kung ano man ang lumalapit sa kanya ay ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos noon may maririnig ka ding mahinang ungol ng hayop. Kung ano man ang lumalapit sa kanya, either skinwalkers man ito o malaking hayop katulad ng oso. Okay na ako sa skinwalker, wag lang sa oso. Ang Patay ka talaga dyan sa oso. parehong enkwentro ay nakakatakot at may pagkakataon pa na maaaring malagay ang buhay mo sa alanganin. Ang madalas na sinasabi ng mga nakatira sa kakahuyan, kapag unusual ang katahimikan ng gabi, tumakbo ka na dahil siguradong may nag-aabang sa'yo. Kayo, for example, nakakita kayo, napunta kayo sa gubat. Diba? Naligaw kayo, gabi. Anong gusto niyo makasalubong? Skinwalker o oso or bear? Comment nyo sa baba. Elevator stop. Ayon kay Emerson, bata pa lang siya ay nakakaramdam na siya ng mga multo sa paligid niya. Hindi man niya nakikita ang mga ito pero alam niya kapag merong malapit sa kanya dahil sa kilabot na nararamdaman niya. Isang beses, kasama niya ang mga kaibigan niya sa isang building. Bakante ang ilang mga palapag dito ngunit kahit walang tao doon, kusang humihinto ang elevator tuwing dadaan doon. Ito ang naging karanasan nila. First floor, oh. Ayan. Putang ina siya, sabi 6 Sabi ko na Pinoy ito eh. Nagmura ang hayop eh. floor, oh. Ayan. Putang ina siya, sabi 6 floor, oh. Putang ina. Ayan. Putang ina. Sabi, kakasabi lang niya, ito yung 16th floor. Yan. Ito. Oh, putang ino. Yung 15 hanggang 14th floor. Oh, give me a break. Uy, gago. Creepy yan. Takot na si kuya oh. Alas yung gago. Alas yung gago. Ano sabi niya? Ayun yung 14th floor. Ayun 12th floor. Kasi 14 to... Ayun, okay na.
Yung kadalasan. Yung sinasabi 15, 16, Ayoko ng ganun. yung madalas nag-automatic to bigla yun. May nagpipindot to talaga. Nakakatakot yung gano'n, hindi mo pinindot yung 15 or bigla na lang mapupunta doon. Tapos pagbukas yung elevator, sobrang dilim. Ba't madilim yun? Ibig sabihin, walang ano doon. Walang tao or hindi ginagamit yung floor na yun, kaya madilim. Usually kasi dapat may ilaw yun, di ba? Sa video, makikita mo ang takot sa mukha ng mga Eto, takot to. magkakasama. Yan. Napapamura at sigaw na nga lang sila sa kaba. Dahil ang elevator na sinakyan nila, kahit hindi naman nila pinipindot, kusa na lang nagbubukas sa ilang floors, lalo na sa 15th at 16th floor ng building. Ngunit ang nakakapagtaka, tuwing hihinto ito, makikita mong walang ilaw at bakante Kaya ang nga. palapag na hinihintuan Oh, nila. shit. At kahit sinilip pa nila ang labas ng elevator, makikita mo din namang walang tao doon. Ang lalo pang nakakakaba, binalaan na sila ng gwardiya tungkol dito na may nagbubukas talaga sa 14th, 15th at 16th floor ng building. Yung 14th, sinabi ba niya 14th? Lalo pang nakakakaba, binalaan na sila ng gwardiya tungkol dito na may nagbubukas talaga sa 14th, 15th at 16th floor. So, yung 14, 15, 16 may nagbubukas. Yung 14, pang 13 yun. Kasi usually hindi sila naglalagay ng 13 eh. Sa mga building, sa mga condo. So, ibig sabihin, 1 to 12, tapos 14 na kagad yung kasunod, hindi nila nilalagay yung 13. Eh, di ba kasi parang malas yung 13? Floor ng building. So, do you believe that what they experienced that night is paranormal? Meron nga kayang pumipindot sa elevator na multo kahit wala namang tao sa palapag na yon? O maaaring may nantitrip lang sa kanila? Pero sabi nung guard, lagi daw meron ano, di ba? Lagi daw merong tumitigil. Lagi daw merong nagbubukas yung elevator ng 15, 40. So marami na naka-experience nun. Kaya alam na nila, tinakot na sila. Kaya ayan, naulit-ulit. Kaya takot sila kasi wala, sino magpipindot doon kung bakante yung buong floor na yun? Tapang naman nun. Mga ka-goosebumps, maikling commercial muna tayo. Sana ay masuportahan nyo ang isa kong channel. Kakatakot na kwento na si Kung Nais Story at Tiyak Makeup Challenge. Makeup challenge. Ang videong mapapanood ninyo ay pinost ng kapatid ng lalaki sa video. Ayon sa kanya, napagkatuwaan ng kapatid niya at ng girlfriend nito ang madalas nilang napapanood sa social media kung saan mini-make-upan ng babae ang boyfriend niya. Dahil nga sa wala naman silang magawa ng oras na yon, sinubukan nilang gawin ang challenge. Nag-e-enjoy pa nga ang couple dahil makikita mo ang transformation ng lalaki. Pero ang hindi nila alam, may makikisali pala sa kanila. Oh my God. 顔映してね。いいよいいよ。ちょっと待って。なに何が出るかな何が出るかなちゃちゃちゃちゃちゃさきが出たなんでしょう。何それなんでしょう。なでこ出さないでよピンで止めます。ちょっと待って。こっち向いて。ああ、やっぱ化粧した方がいいね。化粧した方がいいどういうこと何俺普段から化粧しろってこといやそしててかなんでチュッパチャップスなのチュッパチャップスが美味しいから。そんなに言う食べみんなない好きじゃん、チュッパチャップス。だいぶ違う。てかさうん。なんか焦げ臭くないそうこの部屋焦げ臭い匂わないけど。嘘おかしいんじゃないの多分ね、髪の毛巻きすぎた。いやこれだってでもさっき巻いた時より全然臭いよカツラだもん。嘘そういう問題焦げたんだと思う。マジかようん。あちょっとなんか目に入ったっぽいなこれそう。マスカラちょっと髪の毛髪の毛いやわかんない取って目開けて、目開けて。痛い開けらんない痛いちょっと待って、タオル。早くして痛い。落としたしちゃった。Oh shit, ayoko ng mga ganyan. Nay! Naku po, ay! どうしたの？ Ayoko ng mga ganun paling eh. Sabi ko na eh.
Habang minimakeupan ng babae ang boyfriend niya, may napansin ang lalaki na may amoy na nasusunog na kung anong bagay. Nang tanungin niya ang girlfriend niya kung naaamoy din ba niya ang amoy na nasusunog, itinanggi ito ng girlfriend niya. Ang buong akala ng babae na Ang na-boyfriend mo ba yan? Ba't nagbe-make-upan kayo na ganyan, naglo-long hair pa kayo? amoy lang ng boyfriend niya ang buhok niya. Matapos nun ay nasundot ang mata ng lalaki. At habang tinatanggal ng girlfriend niya ang nakasundot sa mata niya, aksidente niyang nabitawan ang isa sa mga pin sa buhok niya. At first wala namang kakaiba. Ngunit nang mahulog muli ang pin, nang pulutin niyang muli ito, isang nakakatakot na mukha ng babae ang bumulaga sa kanya. Sugatan nito at makikita mong halos parang hinihila nga ang talukap ng mga mata nito pataas. Ang hindi nila alam, ang nirerentahan pala nilang unit ay dating nirerentahan ng mag-asawa. Ngunit naging trahedya ito dahil bayolente ang lalaki at naging biktima ng domestic violence ang babae. Oh Sa my huli, God. sinunog ng lalaki ang asawa niya at doon sa apartment din na yun, tuluyang binawian ng buhay ang babae. Kung ganoon, ang naaamoy na nasusunog pala ng lalaki all this time ay ang amoy ng nasusunog na balat ng dating nakatira doon. Kaya may naaamoy silang sunog. Ito ba ay nang hihingi ng tulong sa kanila o nais nitong makapaghiganti sa asawa niya? Ikaw na ang magpasya. Back to painting. Si Nami Oya o kilala din sa tawag ng Mami Nami ay isang affiliate dito sa Pilipinas. Affiliate. She uses different social media platforms para mag-promote ng mga products na gusto niyang ibenta. Bukod sa pag-affiliate ay nagpo-post din siya ng ilang moments kasama ang asawa at anak niya. Recently, naisipan niyang magbalik loob sa pagpipinta. Binilinan niya ang mga gamit at sinimulan niyang muli ang hilig niya. To find peace and quiet, she decided to paint sa rooftop nila. Ang inaakala Yaman, no? Pag-affiliate talaga mayaman. niyang tahimik Sana all. na pagbabalik sa hobby niya, magiging simula pala ng takot niya. Habang nagpipintura siya, napatanong siya sa sarili niya kung paano niya bubuksan ang lalagyan ng pintura. At that moment, parang may sumagot nga sa kanya na boses ng lalaki. Ang dinig niya ay, "Anong kulay yan?" Pero nang pakinggan ko to, hindi ko makuha ang sinasabi nito. Parang Ako din. Japanese o Chinese ang tunog nito. Ako din. Pero ito ang enhanced audio at ikomento kung ano ang pagkakadinig nyo. Hindi ko rin maintindihan. Subconsciously, sumagot pa si Nami sa tanong sa kanya at hindi nga lang sa phone niya rumihistro ang boses, maging sa CCTV nila. Makikita mo sa CCTV na mag-isa lang siya sa rooftop ng oras na yun at wala talaga siyang kasama kaya imposibleng may sasagot sa kanya. Matapos ang ilang sandali, dito na na-realize ni Nami ang nangyari. Napatakbo siya sa kwarto nila para tawagin ang kanyang asawa at pagbalik nila doon habang inililigpit nila ang mga gamit, may maliit na detalyeng napansin si Nami. Oh, Hindi pa shit. bakit mag-isa dito ngayon. Niligpit. Kuha ko lang nilagyan sa baba ng mga pintura. Ay, dito ko na nalagay. Sige. Ang sabi niya, nasa tabi lang daw pala ang salamin habang nagpipintura siya. Alam naman natin na ang salamin ay maaaring maging portal sa kabilang buhay. Maaari kaya nga ang boses na narinig ay nagmula din sa salaming yon o maaaring mensahe ito mula sa kanya. Makalipas ang mahigit sa 1.5 oras, pinapanood niya sa ina niya ang video at may hinala siya sa boses na nadinig nila. Oh my God. Hindi ko nga, wala kang tao. Kasi gusto naman.
Tingnan mo, pakinggan mo, ma. Diba, sinagot ko siya. Tapos may nagparamdam dito, no? Okay na. Sabay na. Ano mo ba siya? Nasa kwarto siya. May gagalaw dito. Ang hirap ko lang kaya ng boses ko. Para si Kuya Sam. Ang sabi ng ina niya sa kanya, ang boses nga daw ay katulad sa Uncle Osamu niya. Wala namang binanggit na konteksto kung may lahi silang Japanese dahil ang isa ding palayaw ni Nami ay Kanami. Ito ay assuming ko lang. Kung may lahi talaga silang Hapon at kaboses ng tito nila ang narinig sa video, hindi kaya sinusubukan itong makipag-communicate sa kanya sa pamamagitan ng salamin na nasa gilid ng canvas niya nung gabing yon? O meron pa bang ibang paliwanag sa nangyari? Katulad ng dating mga ka-goosebumps, ikaw na ang Ang magpasya. musga. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana Ako sa experience ko lang Sa experience ko kasi, pag kaya sa audio, marami talaga nabubuong mga tunog-tunog or mga salita na makala mo may nagsasalitang tao. Yun lang yung experience ko. Marami ako na-experience yan sa mga video ko, pero hindi ko na ini-elaborate sa inyo pag ina-upload ko kasi hindi ko na pinapansin kasi feeling ko nabubuo-buo lang na tunog na nagbumukhang nagsasalita lang. Siguro dahil takot lang ako. Diba? So, thank you sa panonood at see you next video. I came from the mud. There's dirt on my hands.